Habang maaga pa ay naisipan ko nang magtanim sa aking garden. Nung isang linggo ko pa nga in-order itong aking pananim, kaya lang hindi ko maitanim-tanim dahil ang lupa na frozen na siya. Medyo malamig kasi talaga nitong mga nakaraang araw at talagang nag-minus degree, kaya naman ang lupa napakahirap bungkalin. Buti na nga lang kahapon ay umakyat ng 9 degree ang temperatura dito sa Norway, kaya naman ay natunaw ang yelo. Ang itatanim pala natin ngayon guys ay bawang. First time ko magtatanim ng bawang sa aking garden, kaya naman talagang excited ako. In-order ko pa nga ang mga bawang na pampula na ito at hindi ko akalain na ang bawang na punla pala ay sobrang mahal. Hindi daw kasi pwedeng itanim yung bawang na nabibili sa tindahan kasi ang mga bawang na yun ay galing sa ibang bansa at maaring may mga dala itong sakit at peste. At bukod pa doon, hindi natin alam kung kaya nun mabuhay sa klima ng Norway. Inabutan na nga ng taglagas at hindi na ako nakapaglinis dito sa aking garden. Kung makikita nyo, yan dami pang mga kalat-kalat dyan. Ang bawang ay karaniwan talagang tinatanim bago mag-winter at ito naman ay tutubo around April, May. Nahirapan talaga akong magbungkal nitong lupa kasi kahit na na-defrost na yung ibabaw niya, yung ilalim medyo matigas pa rin. Pagkatapos ko nga itong bungkalin, ay hahaluan ko naman ito ng mga ipot ng manok na naipo namin sa aming munting manukan. Kaya talagang siguradong malulusog na bawang ang sisibol dito sa susunod na taon. Buta na rin nga lang at mayroon kami ditong maliit na manukan, at least nakakatipid na kami sa pataba dahil dito sa Norway pag bibili ka ng pataba ay napakamahal. Hindi lang pataba kundi pati lupa ay binibili din dito. Ang hirap lang talaga ng pag-garden dito sa Norway ay napakabilis ng summer season. Kaya talagang pag winter time dapat nakapagpunla ka na sa loob ng bahay para pagdating ng summer malalaki na sila at ready ng mamunga. Katulad namin, ngayong taon ay late na kami nakapagtanim ng kamatis, kaya naman yung mga kamatis namin magwi-winter na hindi pa hinog ang bunga. Tingnan nyo tong lupa na to, parang siyang naging bato kasi frozen pa siya. Sobrang lamig talaga. Dito nga pala sa area namin ay hindi kasing init ng ibang area dito sa Norway pag summer. Kaya dito sa lugar namin ay pili lang ang pwede mong itanim sa labas. Ang pwede lang itanim dito sa labas ay yung mga pananim na sanay sa lamig, gaya ng mga cabbage, kale, carrots, patatas, at iba pang uri. Sa loob naman ng greenhouse, ang tinatanim namin ay hindi kayang makasurvive sa labas, katulad ng kamatis, pipino, sili, at saka mga iba pang Asia na vegetable, gaya ng talong at sitaw. Pero kung ikaw naman ay nakatira sa parting south ng Norway, halos lahat ng klase ng halaman ay pwede mong itanim sa labas. Ang unang kalaban nga pala ng mga mahihilig mag-garden dito sa Norway ay hindi kapitbahay. Kung hindi, mga usa, mga moose at badger. Sobrang excited talaga ako sa magiging resulta nito next year kasi hindi pa talaga ako nito nakapagtanim. Ngayon pa lang. Medyo maliit nga yung space ng taniman ko dito kaya siguradong hindi ito magkakasya. Bala ko nga sanang lawakan yung taniman ko dito sa garden ngayong taon, kaya lang wala talaga akong time magbungkal ng lupa. Kaya kahit gustuhin ko man, hindi ko na talaga alam kung saan ko ilulugar yun. Pag Monday to Friday kasi talaga ay tulog lang ang aking pahinga, at pag weekend naman ay kailangan maglinis ng bahay at syempre gumawa ng content. Kung pwede nga lang sanang hatiin yung katawan sa apat, nako, ang saya siguro nun. Lahat kaya kong gawin. Habang nagtatanim ako dito, yung mga manok ko nagpaparinig na panay-panay na ang tilaok nila dun. 8:00 na daw kasi hindi ko pa sila pinapakawalan. Yung buhay talaga namin dito parang Pinas lang, no? May manok, may tanim. Parang gusto ko pa nga magbabuyan kaya lang talagang baka mapalayas na kami ng mga kapitbahay dito. Papalabasin ko muna itong mga manok ko para makalanghap naman sila ng sariwang hangin. Alam nyo ba, nakakatipid kami sa pagkain ng mga manok ko kasi binibigyan namin sila ng tinapay. Naalala nyo yung asawa ko, nagtatrabaho siya sa tinapayan at yung mga tinapay doon na tinatapon nila. So minsan nagdadala siya sa bahay, yun yung binibigay namin sa mga manok. Kumuha nga pala ako nitong mga tuyong dayami kasi yung pinagtanaman ko ng bawang, tatabunan ko ng tuyong dayami. Ginagawa daw ito para hindi masyadong ma-frozen o malamigan yung mga tanim na bawang. Gaya-gaya lang ako guys kasi nga first time ko lang naman magtanim ng bawang ngayong taon. Buti na nga lang at may mga tira pa kami dito, mga tuyong dahon. Ito yung nilalagay namin sa manok guys, sa kulungan ng manok. Dito pag mag-aalaga ka ng manok, hindi talaga pwedeng mawalan ka ng ganitong mga tuyong dahon kasi ito yung nakakatulong para matuyot yung mga ipot nila sa loob. At itong mga tuyong dahon na ito, grabe, hindi rin pala basta-basta ang presyo pag bibilhin. Kaya sa susunod na taon talaga, magpuputol na lang ako ng mga damo-damo dyan sa gilid-gilid, papatuyuin ko. Para yun na yung gagamitin ko sa mga manok ko. May mga natanggap akong comment, bakit daw hindi nalang pakawalan yung mga manok para daw makapangain ng mga berries sa kakahuyan. Ay naku guys, yung dito nga sa garden pa lang, naku, inaatake na sila ng malalaking ibon. Ano pa kaya yung sa gubat ko sila dalhin? Dito kasi guys sa Norway, maraming predators, kaya talagang mahirap dito mag-alaga ng mga hayop. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na pwede nating pabayaan yung ating mga manok at baboy sa labas ng bahay. Dito sa Norway, hindi lang malalaking ibon ang umaatake, pati na rin mga wolf at badger. Nung nakaraang araw nga lang dito sa aming garden, may sobrang iingay para mga pusang malalaki, yung pala mga badger. Sinusubukan nilang hukayin yung lupa dun sa kulungan ng mga manok ko para makapasok sila sa loob. Grabe, 'di ba?
At nung mga nakaraang buwan naman, namatayan na ako ng isang manok na Brahma kasi inatake naman ng malaking ibon. Dito nga kahit yung mga tupa na pinapagala nila sa kakahuyan para makakain ng mga damo pag summertime. Naku, inaatake naman ng mga wolf. Napakahirap talaga dito. Kaya ang mga tao dito para-paraan na lang para protektahan ang kanilang mga pananim at kanilang mga alagang hayop. 2 kasa na ang aking natamna na bawang pero ang dami ko pa ring tirang bawang. Hindi ko kasi akalain na sa isang bulb pala ng bawang, 13 hanggang 15 ang pwede kong paghiwa-hiwalayin na pwede kong itanim. Napasobra ang order ko, ang dami ko pang tirang bawang. Hindi naman pwedeng puro bawang ang itanim ko dito sa garden ko. Kailangan ko ring magtira ng space para sa carrots ni Tier na ako, napakahilig pa naman nun sa carrots. Itong bawang na 2 kasa na to, pag na-harvest ko to next year, aba, marami-rami na ring bawang ito. Bala ko rin pala magtanim ng sibuyas. Kaya lang, wala akong mahanap na yung maliliit na sibuyas na pwede kong ipantanim. Kaya ang gagawin ko na lang, yung buto na lang ang itatanim ko. So, kailangan ko siyang itanim ngayong winter time para sa summer, ready na siya. Tingnan natin, magkakaalaman next year kung success itong ginawa nating pagtanim ng bawang. Napansin nyo dito sa video, sa kabilang bundok lang may araw. Ganyan talaga dito guys sa bahay namin. Pag winter time na, wala ng araw dito. Hindi talaga siya sinisikatan ng araw. Doon lang sa kabilang side ng bundok. Pag ganitong malapit na kasi mag-winter, so yung araw dito mababa na. Hindi na niya naaabot yung lugar namin. Kaya pag gusto ko maarawan, dadayo pa ako dun sa kabilang bundok. Kasi dito sa amin, wala talaga. Oh, tingnan nyo guys, ang garden namin, diba? Ang lungkot. Ang lungkot niyan tingnan pag ganitong taglagas. Lagas na lahat ng mga dahon. Tapos yung aming greenhouse na maliit dito, wala na, patay na lahat. Itong aking puno ng mansanas, wala na rin. Pero bawi naman ako dito sa mga manok. Kasi pag winter na guys, yun yung kasagsagan na ang dami talaga nilang mga itlog. Kaya tara, mag-harvest muna tayo ng itlog para may breakfast tayo. Dito naman ako magtitingin sa kabilang kulungan ng aking manok. Dito naman sa kulungan na ito, puro Brahma chicken at silky chicken ang nandito. Ayan, meron ding itlog. At dahil ang dami nilang itlog na binigay sa akin ngayong araw na ito, aba, binigyan ko sila ng reward. Nakalabas sila ng kanilang kulungan. Gustong gusto nila yan guys, kasi gustong gusto nilang mangain ng mga damo-damo dyan sa paligid. Thank you for watching at ngayon magpipirito na muna ako ng aming agahan. Bye!